University na kumukuha ng course ng political science. Ma'am, nais lang po namin kayo tanungin ng ilang katanungan na about sa race disposal management. Isa po sa mga tanong na yun is, ano po yung mga unique or pinaka masasabi nyo po, mapagmamalaki nyo po proyekto na ginagawa ng Pasig na hindi ginagawa ng iba? Dito sa amin, meron kami door-to-door collection. Tumutugtog ang aming truck ng basura. Meron din kaming waste evaluator na nakasampa sa truck ng basura. Siya nag-evaluate ng mga basura yung nilalabas ng mga tao. Pero selected ang mga merong waste evaluator, yung mga subdivision, yung mga buildings na kinuha. Meron kaming IFAS dito kung tawagin. IFAS yun na yung mga recyclables. Pagkaroon ng lingap or mayroong babayad ng tax, imbis na pumila ka ng mahaba, yung IFAS na yan, magdadala sila ng recyclables materials dito, papalitan ng isang IFAS ticket. Kaya na isang IFAS, mapapabilis ang serbisyo kanila. Mas mapapadali ang paghanda, kukuha sila ng birth certificate, babayad ng tax. Ito ang isa sa IFAS namin. Pagka itong ganito kaliit, ang kapalit naman ito ay yung ang kapalit nito ay yung free coffee. Ito yung IFAS redemption namin na mapapabilis ang servisyo nila. Kukuha ka, hindi na pumila ka ng matagal, mapapabilis ka. A matter of 10 pieces ng bottles, yung PET bottles, isang IFAS, mabilis kang makakukuha. Imbis na itatapon yun ng mga tao, marirecycle pa namin. Meron kaming e-park, imbis na IFAS, e-park naman yun, may free naman sila ng pagpapark dito sa 30 minutes. Ay, 3 hours. Tapos, meron din na pagkaroon na din para makabili din ng mga libreng serbisyo, may IFAS pa rin kami para imbis na itapon pa rin nila yung recyclable sa bahay nila, magagamit pa rin nila yan. Pwedeng maturukan ng bakuna yung mga aso, mapapagamot nila yung mga anak nila o kung sino may sakit sa kanila. Lata ng sardinas, yung sesto ng mga tinatapon lang natin, napapalitan ng isang IFAS. Mas kukunti ang basura dito sa amin. Dito, ano po yung mga na-encounter nyo naman po na problem within waste disposal management? Noong una, mahirap yung pinatupad namin ng solid waste, yung waste segregation. No segregation, no collection. Hirap noon na maraming nagagalit kasi maabot yung kami. Pero naman ng huli, na-realize ko yung mga tao yung ginawa namin, may kabuluhan mo pala. Naging magandang smooth. Saka yung iba naman sa kanila, ginawa nila, imbis na itapon, inipon nila, kumita pa sila. Yun ang unang na-encounter namin, nahirapan kaming ipatupad. Pero bandang huli, sumunod din pa. Kasi sila rin, hindi sila kukunan ng basura pag hindi sila sumunod. Another question po. Ano po yung mga relationship po ng LGU ng Pasig sa MMDA regarding sa waste disposal management? Maliban po sa collection of sa disposal. Ang MMDA din kasi naghahanga din sila na lumiit yung basura na tinatapon natin sa dumping site talaga. So, nag-aano sila na nakita nila yung pagkakaiba na nababawasan na yung basura natin. At nakita rin nila na yung aming lugar, umiikot sila dito, malinis. Halos monthly, tumatanggap kami ng letter from MMDA na zero waste ang makikita ng basura sa kali. Nagkaroon kami ng letter sa kanila na natutuwa sila. Tapos ibinibida na rin nila kami sa ibang city na gaya yung Pasig. I guess narinig niyo yung gano'n. Tapos dahil siguro sa ginawa namin yan, 2 barangay sa amin ang nanalo ng tagwa 1 million each dahil nga luminis yung lugar nila. Yun ang premyo ng MMDA sa kanila.
1 million each, dalawang barangay yun. Ang barangay Ugong at saka ang barangay Samsi. Napanalo na nila. Last January lang yun. Last January naman. Question po. Paano niyo po napapanatiling malinis po yung Pasig River naman? Yung Pasig River, meron kami mga bantay ilog. Bantay. Tapos kapag may nag-report din sa amin o kaya na-check namin na laging gano'n na marumi, nililinis pa rin namin yung bantay ilog namin. Kahit nga hindi ilog, nililinis ng bantay ilog namin. Kahit nga creeks, Bacan Plaque, nililinis na rin namin ngayon. Dati kasi puro sa ilog lang. Minsan makita mo malinis naman yung ilog at saka wala ka naman minsan lilinisan. So nagdumadayo na kami ngayon sa mga creeks. Kagaya ngayon may schedule kami ngayon ng sa creeks naman ngayon, tinatanggalan ng mga water lily, mga creeks sa amin. Yung sa mga water lilies po na nakokolekta nyo, ano po ba ang mga ginagawa nyo din? Dati, pinapatuyo yan, sinasama doon sa ginagawang pataba, sinusubukan. Pero ngayon, kabibili pa lang kasi ng machine na pag-crush ng water lily. Bago pa lang, hindi pa namin nabili. Ang ibang water lily naman na mahahaba, ginagawa yung bayong dito sa Pasig. Yan ang inaano talagang project.